bendisyon at pag-ibig ng Diyos Ama at ang pag-ibig ng Espiritu Santo naway sumayin at sumayin. Sa ating Ebanghelyo, sila sa nakuha ng bawat tao na lulutong na walang ibang inasahan kundi ang Diyos. Tayo nawa maging kasangkapan ng pag-iingat ng Diyos sa mga lupa. Ipinaliliwang din natin ngayon ang formal sa araw ng mga taragat. Ipanalangin natin ang libo-libong Pilipino at sisindi sa panaibigan at pagbansang industriya ng pagkakas. Mga kapatid, aminin natin yung ating mga kasalanan upang tayo maging marapat umalam sa banal na
upang sa pagkakabit namin sa pangako mong bigay, kami gawin mong kasalo sa ipagkakaloob mo sa kalangitan. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tumubo ang lahat para sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Unang pagbasa. Hindi nalugod ang Diyos sa malupo at maramiang pamumuhay ng mga pinuno ng Israel habang nag-iikos ng marami sa maliliit na mamamayan. Tutulungan ng Diyos ang lahat ng uri ng pagmamalabis tulad ng ginawa niya sa panahon ni Amos. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Amos. Ito ang sinasabi ng Panginoong makapangyarihan. Kahabag-habag kayong namumuhay na maginhawa sa Sion. Kahabag-habag kayong nananahiga sa lugarang tama at nagpapahinga sa malalapad na himlayan, habang nagpapakagusto sa masasarap na pagkain. Lumilikha pa kayo ng mga awit sa salin ng mga alpa tulad ni David. Sa malalaking pangkong na kayo umiinom ng alak at mamahaling pabango ang ipinapahid ninyo sa katawan. Ngunit itinangis na ba ninyo ang pagdarating na pagwasak ng Israel? Hindi. Kaya nga, kayo ang unang ikatatago. Matitigil na ang inyong mga pagpipigil at pagsasaya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nabubuhay lang ang Diyos mo, Sion.
iniutos ko sa iyo. Ang mga tagubilin ko'y panatilihin mo mag-isa at walang kamingkasan. Hanggang sa pagdating ng Panginoong Jesus, sa takdang panahon, siya'y nakakayag ng pagpapala ng Diyos, ang makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Siya lamang ang walang kamangkayan, ang nanalang sa liwanag na di malimutan. Hindi siya nakita ang makikita ng iba. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po lahat. Si Kristo ay nagtutungha upang tayo'y managalang sa bigay niyang pagpapala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa mga Pariseo, may isang mayaman at darating ng mamahalin at sagalang sa pagkain araw-araw. At may isang magulungin na nangalang Lazaro at ng sugat na nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulong kahit buong nahulog mula sa apat ng mayaman. At doon, tinalapitan siya ng aso at dininilanan ng kanyang mga sugat. Namatay ang tulunin at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at iniligid. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham kapiling sa Lazaro. At sumigaw siya, Amang Abraham, mahabag mo kayo sa akin. Utusan niyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin sa aking ina, sapagkat naghihirap ako sa buhay na ito. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, Anak, alalahanin mo ng pasasaka sa buhay sa ibabaw ng lupa at sila sabay nagtiis ng kahirapan. Ngunit ngayon, inalin siya dito sa matalang inormay ng durusa. Higit sa lahat, inibigay sa pagitan natin ang isang malaking paling upang ang narinig ay hindi makapanigan at ang mga nariyan ay hindi makapanigan. At sinabi ng mayaman, kung kayo po, Amang Abraham, ipinamamagin ko sa inyo, papuntahin sila sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki. Paparoonin nga ito siya upang pabalaan sila at ang hindi sila humantong sa dako ito ng pagtulusa. Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham na sa kanila ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon. Hindi ko sapat ang mga iyon, tuloy. Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling na buhay, tatalikan nila ang kanilang mga kasalanan. Sinabi sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ang mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling na buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesus.
tayo tumanggap ng binyag, tayo ay bahagi sa isang katawan ng Kristo. So yun ang second birth ng ating Ama ay nasa langit. Therefore, ilang binyagan, yung destination din natin ay doon sa langit, ang buhay na nakalagay. So sa binyag, tayo ay naging isang katawan ng Kristo. At bilang isang katawan ng Kristo, meron tayong duty o responsibility, meron tayong pananagutan, bawat isa. Hindi lamang isipin mo ang sarili mo, ang pamilya mo, bilang katawan ng Kristo, ang iniisip natin yung ating pamayanan, yung ating community. Dahil isang katawan ng Kristo na, hindi lang yung sarili mo. So ito nga ang mensahe ng ating Ebanghelyo, ang pagbasa ng Gospel today, na tayo lahat ay may pananagutan. Diba? Tayo lahat, ang sino man ang sa sarili lamang, tayo lahat ay may pananagutan sa isa't isa. So meron tayong pananagutan sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, may pananagutan. Pananagutan natin, hindi naman sa bago. Pananagutan natin, bawat isa. So ito nga, kung sa Ebanghelyo, may isang mayaman, mayaman, nagkaraming na mamahalin, magagandang sasakyan, ay paano, at sagana sa pagkain araw-araw. So ito yung description ng mayaman, nag-enjoy lang siya sa kayamanan niya. Pero sa pintuan niya, kasi yung itong pulubi, ang pulubi may pangalan, ang pangalan niya, Lazaro. Pagkakaka dito, yung mayaman, walang pangalan. Sino kaya ito? Yung mayaman walang pangalan. Dahil ang mayaman, pagpaproblema na sila, doon yan hahawak sa kanilang kayamanan. Kasi ang Lazaro, isip ng Lazaro, God is my God. Ang Diyos ang tumulong sa akin. Yun ang hili ng Lazaro. God is my God. Walang-wala si Lazaro. Pero nagtitiwala si Lazaro sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon. So mayaman ay pangalan dahil siya nagtitiwala sa Panginoon. Okay? So ang mayaman, talagang bukod na tulong, gusto kang mamulot, kahit buong mamulong naman sa harap ng mayaman, walang nagbigay sa kanila. So namatay si Lazaro sa buto. Pero namatay rin yung mayaman sa hanggan. Okay, so yung dalawa, sabi na si Lazaro sa alamutan, sa langit. Okay? Yung mayaman sa gobyerno. At pagkakas siya, bakit naman ang buto sa ito? Hindi naman si Lazaro. Hindi na sinampal, nahirapan si Lazaro. Pero, sabi na, hindi niya ginawa yung kanyang pananagutan. Diba, meron tayong pananagutan, bawat isa. Hinayaan lang niya si Lazaro na ilagaan na si Lazaro, lutong na lutong, habang siya ay ikoyuhan, sobrang laman. Pero hindi man nagbigay kay Lazaro. Ibig sabihin ng kasalanan ng mayaman, yung sin of omission. Inuumin niya ang kanyang tungkulin, kanyang responsibility, ang kanyang pananagutan. Sabi nga ni Jesus, pero dalawang kasalanan, kahit sa sin of commission, yung omit, you shall not steal, yung omit, you shall not order, yung omit. Pero yung sin of commission, yung omit, hindi mo ginawa. Tulad ng fourth commandment, honor your father and your mother. Pag hindi mo ginawa yan, kasalanan yun. Sabi ng third commandment, honor the Lord's name, dapat magsimpa ka. Pag hindi ka nagsimpa, yung omit, kasalanan yun. So ang kasalanan ng mayaman, inuumin niya ang kanyang pananagutan kay Lazaro. Iniisip lang niya ang sarili niya, iniisip lang niya ang pamilya. So ito ang mensahe na tayong lahat ay may pananagutan. Huwag mo lang isipin
soldado na natin. Ako, huwag mo lang kawawa tayo. So, pinagano ko, mabalik namin. Pero may pananagutan ka. Pag may kalaro, kaibigan mo, may pananagutan ka, kasi kayo yun. Pero ano mo, pumunta ng chinchin. May yung may asawa sa Pilipinas, pananagutan sa pananagutan, kita ang pananagutan. Ako kaya pagkita ka mo, ano tayo din? So pananagutan, sabihin mo kasi pananagutan na, i-correct mo siya. Okay? So may bawal, ginawa niya masama, i-correct mo siya. Lahat tayo may pananagutan. So hindi lamang po sa financial, pinag-hirap, pinag-exam, psychological, emotional, spiritual na pananagutan. Okay? So, hindi ginawa ng mayaman ang kanyang pagpuli ng kanyang pananagutan, siya ay punta sa impyerno. Pinakita niyo dito yung reality ng langit at impyerno. Dahil ang mayaman napunta sa impyerno, ang si Lazaro napunta sa langit. At makita dito, inutusan pa niya. Abraham, sabihin mo kay Lazaro, isaw-saw yung daliri niya. Abraham, papuntahin mo si Lazaro sa bahay ng aking tatay dahil naman siya, ng kapatid. Inisip pa niya yung sarili niya, yung pamilya niya. Hindi man lang sinabi Abraham, papuntahin mo si Lazaro sa bahay namin. Kasi maraming matawang kontraktor. Hindi na po rin pagpapagawa mo lang sila. At inisip lang niya, yung pamilya niya, makasarili pa rin. Diba? Sa mga ito natin, inisip nila, namorabot dahil sa pamilya. Kung isipin nila ang pamilya ay ang katawan ni Kristo, hindi sila mangaman. Dahil gusto lang umangat sa buhay, pa sa Facebook, pinakita,